Mga taga Bulacan, sinusuka na po si Bongbong Marcos tungkol dito sa kanilang flood control at sa bahang nararanasan nila dahil sa kalokohan nga pinaggagawa nito ni Bongbong Marcos. At hindi rin nila napigilang ipagkumpara itong si Bongbong Marcos dito kay Pangulong Duterte dahil mas naramdaman daw nila yung pagmamahal at pagmamalasakit ni Pangulong Duterte kesa dito sa presidente natin matigas ang panga na walang ginawa kundi konsintihin po yung mga magnanakaw para pabayaan nga po yung mga lugar po na kung saan nga yung talagang grabe yung naranasang baha. Kahit hindi umuulan, summer, hindi po umuhupa yung tubig sa kanilang lugar. So ito panoorin po natin itong paglalabas po ng sentimiento ng mga taga Bulacan, lalong-lalo na yung mga bumoto kay Bongbong Marcos na umaasa na mababago ni Bongbong Marcos ang kanilang kalagayan sa kanilang lugar, pero nagkamali po sila. So ito panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe at nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin kung paano po isuka ng mga taga Bulacan ito si Bongbong Marcos. Nagsisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration, pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nanawagan ako sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya na Alam niyo po, hindi po maiintindihan ni Bongbong Marcos yung mga sinasabi niyo. Kumbaga rito, hindi naman po niya obligasyon na magpasalamat sa inyo dahil binoto niyo po sila eh. Ang sa kanya po, nagtatrabaho lang po siya. Ganyan po katigas yung panga ni Bongbong Marcos. Hindi ko kayo hindi niya nararamdaman yung nararamdaman niyo. Kasi nga, spoiled brat tong si Bongbong Marcos. Kaya yung mga nagsasabi rito na etong si Bongbong Marcos para daw sa mga mahirap. Kalokohan po yun. Kasi kung talagang para sa mahirap si Bongbong Marcos, dapat naiintindihan niya yung sitwasyon ng mga nasa Bulacan Na yan mismo, dyan siya mismo nagpunta, sinasabi nga niya, puro guni-guni nga daw yung nangyaring flood control. Pero isipin nyo hanggang ngayon, wala pang napapanagot sa flood control na ginawa po ni Bongbong Marcos. Di ba? Puro pagtatakip ang ginagawa at ibinabaling lang sa mga kritiko niya. Yun ang mga pinakukulong ni Bongbong Marcos. anak niya nasa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, hindi sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyong kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon.
Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na. Fake news po yan. Hindi po totoong maraming nagagalit na taong bayan kay Bongbong Marcos. Tanungin natin si Manang Claire Castro, hindi po totoo yan. Puro kayo fake news. Kurap na, pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila, na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila, pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalabas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at Totoo naman, di ba? Ikaw na nanonood. Nung panahon ng COVID, naramdaman nyo ba yung gobyerno ni Pangulong Duterte? Comment down below nyo nga sa mga nakaranas po ng mga nasa pandemya, kung ano yung naging experience ninyo. Kung kayo ba naramdaman nyo na may gobyerno, kagaya ng nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos na panahon ng tag-ulan at bagyo ng baha, kumpara ninyo kung may gobyerno bang tumatakbo ngayon kumpara doon sa kay Pangulong Duterte ng panahon ng COVID. at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin iyon na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi na... Ang ganda ng punto rito ni ate, no? True naman yan. Sinabi ni Bongbong Marcos, climate change, wala na tayong magagawa dyan. Tanggapin na natin. Ito na new normal. So, nakayo na lang yung pera. Tulad yung flood control, yung mga ninakaw na pera, ganyan talaga ang Pilipinas. Puro magnanakaw ang mga tao, kagaya ni Bongbong Marcos. Pabayaan nyo na yung trilyong pisong nawala. So, tama yung sinasabi ni ate rito na kung ang presidente natin ganun, talaga walang mangyayari. Tiyagain na lang natin, magtiis na lang tayo kung anong klaseng buhay meron tayo habang si Bongbong Marcos ang nakaupo. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Samantala, para kay Roger, ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binuto namin sila dahil akala namin na gano'n nga, na magbabago. Tapos pala yung tubig na to, yung baha na to, dahil sa flood control, hindi nila inayos. Tapos ngayon, napakataas na ho ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing. Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Hearted Molina para sa... So, sa mga nabudol po ni Bongbong Marcos, comment down below po kung ano po yung sentimiento nyo sa ginagawang pamamalakad ni Bongbong Marcos. Kasi dito sa mga napanood po natin ngayon dito, talagang napakalaki ng kanilang pagkadismaya kay Bongbong Marcos. Dahil kumbaga, ibinigay na nila yung kanilang pangarap kay Bongbong Marcos para makakuha sila ng kaginhawaan. Pero ang nangyari, mas lalo pong nadoble po yung kanilang paghihirap dahil parang iniwan na nga sila sa ere ni Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.